Noong 1977, isang pari mula sa isang tahimik na bayan sa Arkansas ang misteryosong nawala na nag-iwan ng walang sagot na mga tanong at pagdududa sa komunidad ng pananampalataya. Wala ni isang bakas na natagpuan tungkol sa kanya. Iyon ay hanggang 25 taon ang lumipas nang ang isang logger na nagtatrabaho sa liblib na bahagi ng kagubatan ay natisod sa isang nakakagulat na bagay na nakabaon sa ilalim ng mga ugat ng isang matandang puno. Isang lihim na hindi kailanman dapat lumabas sa liwanag ng araw. Ngayon ay 42 taong gulang na, si Alberto Soriano ay nakaupo mag-isa sa kanyang simpleng apartment sa isang maliit na bayan malapit sa kabundukan ng Ozark. Maaga pa ng Biyernes ng umaga, ang mahina at tuloy-tuloy na ugong ng telebisyon ang tanging tunog sa paligid. May pagod na buntong hininga, kinuha ni Alberto ang remote at nagsimulang magpalit ng channel. Ang mga mukha ng mga late-night host at lumang palabas ay kumikislap sa screen. Karamihan sa mga channel ay nagpapalabas pa rin ng pansamantalang nilalaman dahil hindi pa nagsisimula ang regular na programa. Sa kalaunan, tumapat siya sa isang relihiyosong palabas. Isang mangangaral ang nagsisermon sa harap ng makukulay na stained glass na bintana at ang malambot na tunog ng mga himno ay umaalingaw-ngaw sa background. Napatigil si Alberto at tahimik na nanood. Ang matinding boses ng mangangaral ay nagbalik ng masasakit na alaala. Hindi niya maiwasang maalala ang kanyang ama, si Father Alfredo Soriano, na ang mga sermon ay dating pumupuno sa mga silid ng espiritual na enerhiya. Isang malalim na lungkot ang pumuno sa puso ni Alberto. 25 taon na ang nakalipas mula nang misteryosong nawala ang kanyang ama. Ang pagkawala na iyon ay nagwasak ng kanyang pananampalataya at nag-iwan sa kanya ng pamamanhid na damdamin. Tinalikuran niya ang screen, hindi kayang harapin ang mga mensaheng dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. At bigla, tumunog ang telepono na para bang isang patalim na bumasag sa katahimikan. Lumakad si Alberto patungong kusina upang sagutin ito. Ang narinig niya ay nagpanginig sa kanya, isang boses mula sa nakaraan. Ginoong Soriano, si Detective Gloria Perez ito. Tumatawag ako upang ipaalam na may bago kaming natuklasan na may kaugnayan sa pagkawala ng iyong ama. Napakunot ang noo ni Alberto, humigpit ang kanyang hawak sa telepono. Isa ba itong masamang biro? Dekada na ang kaso na yan. Naiintindihan ko po ang inyong pagdududa, sabi ng detective sa kalmadong tinig, ngunit hindi po ito biro. Kaninang umaga lamang, may logger na nakakita ng lumang Adidas na bag na nakabaon sa kagubatan. Sa loob nito ay may kasuotang pangpari at isang Biblia na may pangalan ng inyong ama. Naramdaman ni Alberto ang pagtibok ng kanyang puso. Biblia ng tatay ko. Sigurado kayo? Opo sir. Kailangan po namin kayong pumunta upang tiyakin kung sa kanya talaga ang mga gamit na ito. Magpapadala kami ng mga pulis upang sunduin kayo kung ayos lang po sa inyo. Huminga si Alberto habang nagkakagulo ang kanyang damdamin. Oo, maghahanda ako. Binaba niya ang telepono at nagbihis ng mabilis, puno ng tanong at emosyon na matagal na niyang ibinaon. Habang dumaan sa sala, muling napatingin si Alberto sa misa na patuloy na ipinapalabas sa TV. May kirot ng konsensya. Hindi pa matagal na panahon isinumpa niya ang kanyang nawawalang pananampalataya, ngunit ngayon may kung anong bagay sa kalooban niya ang muling gumising. Ang pagkawala ng kanyang ama ang nagtulak sa kanya palayo sa relihiyon, ngunit sa sandaling ito parang muling sumiklab ang dating koneksyon. Pagdating ng mga pulis, pinatay ni Alberto ang TV, lumabas ng bahay at sumakay sa kotse.
Tahimik ang biyahe, paikot-ikot sa mga kalsadang papalayo sa bayan. Habang palalalim sila sa kagubatan, lalong nadaragdagan ang kuryosidad at kaba ni Alberto tungkol sa patutunguhan nila at kung paano napadpad doon ang mga gamit ng kanyang ama. Pagkalipas ng 15 minuto, dumating sila sa isang clearing na puno ng mga manggagawa at pulis. May dilaw na caution tape na nakapalibot sa malawak na lugar. May mga kuhang larawan sa isang punong putol, habang ang iba na may masusing sinusuri ang lupa. Sinalubong si Alberto ni Detective Gloria Perez pagbaba niya. "Salamat sa pagpunta, Ginoong Soriano," sabi niya. "Ito si Ronnie Salazar, ang logger na nakakita sa bag." Matipunong lalaki si Ronnie, may matigas na pangangatawan at pagod ang mga mata. Iniabot niya ang kamay kay Alberto. "Magandang umaga," sabi ni Ronnie. "Pasensya na't ganito pa ang pagkakataon ng pagkikita natin. Pwede mo bang ikwento ang nangyari?" tanong ni Alberto. Tumango si Ronnie at itinuro ang dating puno. "Nagpuputol kami ng puno ng katrabaho ko nang mapansin ko ang kakaibang itsura nito. Gumamit ako ng pala kasi hindi makapasok ang makina sa parte ng gubat na to at naghukay sa paligid ng mga ugat. Doon ko natamaan ng isang bagay, lumang Adidas na bag na nakabaon." Pinaliwanag ni Ronnie na pagkakita niya sa kasuotang pangpari at Biblia, agad siyang tumawag sa autoridad. Dahan-dahang lumapit si Alberto sa bag na ngayon ay nasa ilalim ng bantay ng pulisya. Huminto siya sa tabi ng puno, hirap pa ring unawain ang kanyang nasasaksihan. "Paano ito nakarating dito?" tanong niya. Kinamot ni Ronnie ang kanyang balbas. "Mukhang matagal na itong puno. Baka may naghukay sa ilalim nito at itinago ang bag, tapos hinayaan na lang mabulok ang puno. Sapat ang lalim para hindi ito basta makita." Tumango si Detective Perez. "Ngayon, sisimulan na naming suriin ang laman nito. Ginoong Soriano, kailangan namin ang tulong ninyong kilalanin ang mga gamit." Dinala nila si Alberto sa isang maliit na puting tolda sa tabi. Sa loob, nasa ibabaw ng mesa ang Adidas bag. Maingat itong binuksan ng mga pulis na nakasuot ng gloves. Ang unang bagay na inilabas ay ang Biblia. Sa kabila ng taon sa ilalim ng lupa, nakakagulat na buo pa ito. Magkadikit-dikit ang maraming pahina dahil sa basa, ngunit malinaw pa rin ang harapan nito at mababasa ang isinulat sa unang pahina. Yumuko si Alberto at napatigil sa paghinga. Kamay ng ama ko yan, mahinang bulong niya habang nakatitig sa pamilyar na pirma sa sulok ng pahina. Maingat na binuksan ng isa sa mga pulis ang likod ng Biblia at kinuha ang isang sulat na nakasingit sa mga pahina. Para itong dasal na isinulat sa kamay. Habang binabasa ni Alberto ang mga kupas na salita, dumaan ang kilabot sa kanyang katawan. Hindi ito isang karaniwang dasal. Ito'y isang pagsusumamo. Isinulat ng kanyang ama ang tungkol sa hindi matagalang sakit at ang tanong kung bakit napakaraming kasamaan sa mundo. Sa huli, nakiusap siya sa Diyos na bigyan siya ng lakas upang labanan ang mga nagtutulak sa kanyang iwan ang kanyang pananampalataya. Naramdaman ni Alberto ang paninikip ng kanyang lalamunan. "Walang duda, sulat kamay ito ng tatay ko," aniya sa mahinang tinig. "Makikilala ko yan kahit saan. Malakas, buo ang pagkakasulat." Malinaw pa rin ang alaala bilang binatilyo, madalas siyang gumugol ng hapon sa silid-aklatan ng kanyang ama. Natututo tungkol sa pananampalataya at sa Biblia habang ginagabayan ng parehong matatag na kamay. Sunod, inusisa ng mga pulis ang kasuotang pangpari. Maingat itong hinawakan ni Detective Perez. "Naniniwala kaming ito'y nakabaon mula pa noong huling bahagi ng dekada 70, paliwanag niya. "Ngayon na natagpuan na natin ito, maaari na tayong magsagawa ng DNA testing. Pero dahil kulang tayo sa pasilidad dito sa bayan, kailangan nating ipadala ang mga sample sa isang state o federal lab."
Dahan-dahang hinaplos ni Alberto ang tela, pinalad ang mga daliri sa luma at kupas na damit. Oo, pwede ngang kanya ito. Parang tama ang sukat. Tumitig siya sa mga mata ng detektib. Seryoso, sang-ayon ako, kailangan ang DNA testing, wika niya. Pagkatapos ay tumigil sandali. May nabubuong pangamba sa kanyang isipan. Sa tingin niyo ba may nanakit sa kanya? Baka pinatay siya? Muling tiningnan ni Detective Perez ang kasuotan. Walang bakas ng dugo o pinsala sa damit, sagot niya. At noong una pa lang, wala ring ebidensya ng foul play. Kung may pumatay nga at nagtangkang itago ito, dapat may mas kapansin-pansing palatandaan. Pero wala kaming natagpuan noon. Tumingin siya kay Alberto, may habag sa mga mata. Posibleng nahirapan ng iyong ama, baka lubos ang dinadalang emosyon. May mga tao na kapag punong-puno na ng sakit, pinipili nilang mawala. Baka tinalikuran niya ang ministeryo at ang sarili niyang pagkakakilanlan kasama ng kasuotang ito. Umiling si Alberto, matatag ang tinig. Hindi mahina ang ama ko. Hindi siya susuko at kahit gusto pa niyang maglaho, bakit pa siya pupunta rito? Bakit ganito kalalim sa gubat para lang ibaon ang isang bag? Tinitigan niya ang lumang Adidas na duffel bag. Hindi ko pa nakita yan dati. Hindi yan estilo niya. Mapagpakumbaba ang tatay ko, hindi siya bibili ng ganyan. Sumabat si Ronnie Salazar, ang boses ay magaspang ngunit sumusuporta. Hindi madali ang pagbaon dito sa ilalim ng punong to. Anya, tinuturo ang ugat. Kahit bulok na ito, kailangan pa ring magsumikap para makalalim ng ganito, lalo na kung mag-isa lang. Tumango si Detective Perez, tila nag-iisip, isa sa alang-alang namin lahat yan. Alberto, may naiisip ka bang tao mula sa inyong bayan o parokya ng ama mo na posibleng may galit sa kanya? Napabuntong hininga si Alberto. Nasa Ozarks tayo, noong dekada 70, magulo ang lahat. Laganap ang tensyong panlahi, lalo na sa maliliit na relihiyosong bayan tulad namin. Matatag ang paninindigan ng ama ko, pero hindi lahat natuwa na isang pari ang namumuno sa lumalaking simbahan. Pero mabuting tao siya, wala siyang sinaktan. Bahagyang tumango si Detective Perez. Bubuksan namin muli ang lumang kaso at rerepasuhin ang bawat detalye. Sa ngayon, lahat ng posibilidad ay isinasaalang-alang. Habang abala na ang mga pulis sa pag-aayos ng mga ebidensya, tinanong ni Alberto kung maaari siyang bigyan ng kopya ng lahat. Siniguro ng isang pulis na matapos maiproseso ang mga gamit, makatatanggap siya ng lahat ng dokumento, larawan at ulat. Lumapit si Detective Perez kay Ronnie Salazar. Ipinaliwanag na ang bahagi ng gubat na ito ay ituturing na ngayong crime scene. Inihatid si Alberto pabalik sa patrol car pauwi. Pagdating sa apartment, hindi agad pumasok si Alberto. Sa halip, dumiretso siya sa isang silid sa dulo ng pasilyo. Isang lugar na ginaya niya sa silid-aklatan ng kanyang ama. Ilang taon na ang nakalipas mula nang ibenta ang lumang bahay nila, ngunit pinangalagaan ni Alberto ang mga mahahalagang gamit ng kanyang ama. Mga libro, tala-arawan, mga sermon, lahat ay maayos na nakaayos sa ekstrang silid. Binuksan niya ang pinto at pumasok. May alikabok na sa mga estante, pero nasa maayos pa ring kalagayan ang mga sermon notes kahit may katandaan na. Habang binubuklat ang mga aklat, bumaha ang mga alaala ng kabataan. Nagsimula siyang mag-aral ng teolohiya sa kanyang ama noong siya'y 15 taong gulang, natututo ng aral ng Kristyanismo mula sa mga mismong pahinang iyon. Ngayon sa edad na 42, parang alingaw-ngaw na lang ang lahat. Kinuha niya ang ilang kwaderno, bahagyang nanginginig ang mga kamay. Gusto niyang alalahanin ang kanyang ama bilang isang taong may pananalig. Hindi isang taong tatalikod sa kanyang bokasyon o mamamatay sa katahimikan. Ngunit habang nagbabasa, may napansin siyang nakakabahala. Ang koleksyon mula sa taong 1,977,
Ang taon na nawala ang kanyang ama ay wala. Hinagilap niya ang lahat, bawat estante, drawer, lumang kahon, pati lumang kasangkapan ng silid ng ama niya ay sinilip. Wala pa rin. Sa isang cabinet malapit sa kama, natagpuan niya ang iba pang mga journal, personal na diaryo ng ama. Pero muli, lahat ay huminto sa 1976. Umupo si Alberto sa gilid ng kama, malalim ang pag-iisip. Kilala niya ang ama, metikuloso, maingat sa pagtatala ng lahat. Kaya't bakit walang kahit anong tala mula 1977? Posible kayang naiwan sa simbahan ng mga ito. Noong pinagbubuklod niya ang bahay noon, lubog siya sa dalamhati. Hindi niya nabigyang pansin ang bawat gamit o aklat. Ngayon tila mahalaga ang pagkukulang na iyon. Matapos ayusin ang silid, kinuha niya ang isa sa mga lumang sermon books. Isinuksok sa ilalim ng kanyang braso at lumabas ng bahay. Babalik siya sa Mount Olive Missionary Church sa unang pagkakataon matapos ang 25 taon. Habang minamaneho ang mga pamilyar na kalsada, bumalik ang mga alaala. Naririnig pa rin niya ang tinig ng ama, umaalingaw-ngaw sa loob ng santuaryo, nagtuturo ng may paninindigan at init. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi niya pinigilan ang mga alaala. Hinayaan niya itong pumasok. Hinayaan niyang makaramdam. Naalala niya ang katatagan ng paniniwala ng ama, ang moral na paninindigang pinanghawakan nito, at ang pagmamahal sa parokya at sa kanya bilang anak. Makalipas ang 10 minuto, dumating si Alberto sa simbahan. Ang gusali ay mukhang matanda na, mas luma kaysa sa alaala niya noong siya'y 17 taong gulang at sumasama sa lingguhang serbisyo. Dati, sa paningin ni Alberto, ang simbahan ay mukhang maringgal at bago. Ngayon, matapos ang napakahabang panahon, nakatayo siyang muli sa harap nito at huminga ng malalim at dahan-dahan. Hindi niya kailanman inakalang babalik pa siya sa isang simbahan, lalo na sa mismong simbahan kung saan dating nangangaral ang kanyang ama. Maingat niyang itinulak ang pinto at pumasok. Sa kanyang gulat, kaunti lamang ang nagbago. Ang makintab na mga upuang kahoy ay kumikislap pa rin sa ilalim ng malamlam na ilaw, at ang mga stained glass na bintana ay lumilikha ng makukulay na anino sa lumang sahig na bato. Nakatayo pa rin ang pulpito, taas noo at marangal, gaya ng dati. Tahimik na naglakad si Alberto sa gitna ng pasilyo, at doon niya nakita ang isang matandang lalaki na nakatayo malapit sa altar. Lumingon ang lalaki at ngumiti ng mainit. "May maitutulong ba ako, hiho?" "Sana po," sagot ni Alberto. "Hinahanap ko po ang sinuman na maaaring nakakakilala sa aking ama." Maingat na ipinakilala ng lalaki ang sarili, si Father Harold Whitmore. Agad na tumimo sa alaala ni Alberto ang pangalan. Nakilala niya ang lalaki sa kabila ng mga bakas ng panahon sa mukha nito. Naalala niya ito mula sa kanyang kabataan. Noon, katuwang ng kanyang ama si Father Harold sa simbahan. "Ako po si Alberto Soriano," wika niya, anak ni Father Alfredo Soriano. Nagbago ang ekspresyon ni Harold mula sa magalang na pagkamausisa patungo sa gulat at pagkilala. Hindi niya agad na iuugnay ang lalaking nasa harap niya sa batang huling nakita niya mahigit 20 taon na ang nakalilipas. "Alberto, Diyos ko, ikaw nga ba talaga ito?" Wika niya may halong emosyon. "Hindi ka na namin nakita simula nang mawala ang tatay ko," mahinahong sagot ni Alberto. 25 taon na ang lumipas. Tumango si Father Harold at bumigat ang hangin sa pagitan nila. "Kumusta ka na, hiho? Miss ka na ng lahat dito." "Ang pananampalataya ko ay halos gumuho nung nawala ang ama ko," pag-amin ni Alberto. "Sa totoo lang, nahihirapan pa rin ako." Dahan-dahang tumango si Harold, nauunawaan ang bigat ng ganong sakit. Biglang bumukas ang pinto sa likuran at isa pang matandang lalaki ang pumasok sa santuwaryo. Tumalikod si Father Harold at tinawag,
Father Carlos Langston, tingnan mo kung sino ang dumalaw. Lumapit si Father Carlos, isa pang matagal ng tagapaglingkod ng simbahan, may halong gulat at tuwa. Mainit siyang tinanggap ng dalawa at tinanong kung ano ang nagdala sa kanya pabalik. Ikinuwento ni Alberto ang nangyari sa kagubatan, ang pagkakatuklas sa bag, sa kasuotang pangpari, sa Biblia, at ang pagbubukas muli ng kaso ng mga investigador. Iniisip nila na maaaring nagpakamatay siya o tuluyang nilisan ang kanyang bokasyon, wika ni Alberto, mababa ang boses. Kailangan kong malaman ang katotohanan, kayo ang mga huling nakasama niya. Sa tingin niyo ba, magagawa niya yon? Nagkatinginan ang dalawang pare, wala agad na sumagot. Sa wakas, wika ni Father Harold, ang iyong ama ay isa sa pinakamabait at pinakamatapat na taong nakilala ko. Matatag siya sa pananampalataya at higit na marunong sa kanyang panahon. Ngunit dagdag ni Father Carlos, wala pa ring sino man ang lubos na nakakaalam ng dinadala ng isang tao sa kanyang puso. Anong nagtulak sa iyong magtanong ngayon? Tanong ni Harold. Ipinaliwanag ni Alberto na posibleng magbigay ng kasagutan ang mga bagong natuklasan na ngayon, sa tulong ng modernong forensic science, maaaring malaman na kung ano talaga ang nangyari. Kung sakaling matagpuan nila ang mga labi niya, aniya, maaaring magsalita ang DNA, autopsy reports, baka sa wakas, malaman na namin. Muling nagkatinginan ang dalawang pari. Sa huli, sinabi ni Harold, hindi namin siya kailanman nakita bilang isang taong may dinadalang mabigat. Pero napansin naming sa mga huling linggo bago siya mawala, gabi-gabi siyang nagdarasal mag-isa dito sa simbahan. At kapag tinatanong siya, dagdag ni Carlos, ang sagot niya ay mas lalo raw siyang lumalapit sa Diyos. Pinroseso ni Alberto ang mga salitang iyon ng mabuti, saka ipinaliwanag ang tunay na dahilan ng kanyang pagbisita. Hinahanap ko ang isang nawawalang notebook, ang koleksyon niya ng mga sermon noong 1977 at ang personal niyang diaryo mula sa taong iyon. Lahat ng journal at notes niya ay buo pa, maliban sa mga mula sa taong siya'y nawala. Kinuha niya ang isang notebook mula sa kanyang bag, isa sa mga lumang volume na dala niya bilang halimbawa. Ganitong-ganito ang itsura, sabi niya. Maingat itong tiningnan ni na Harold at Carlos. Hindi pa namin nakita ang mga ito noon, pag-amin ni Harold. Kung nakita man namin, siguradong ibinigay na namin sa iyo o sa mga autoridad. Pero halina't maghanap tayo. Tumungo sila sa opisina ng simbahan na dating opisina ni Father Alfredo, ngayon ay ginagamit ni Father Carlos. Sinimulan nilang halughugin ang mga estante, cabinet at lalagyan, naghahanap ng kahit anong bagay mula sa taong iyon. Nang walang makita, lumipat sila sa maliit na aklatan ng simbahan. Halos 1 oras silang naghalughog ng mga estante, drawer at mga lumang kahon. Inilapag ni Alberto ang reference notebook sa mesa, nakatutok habang binubuklat ang bawat folder at binder. Ngunit sa huli, wala silang natagpuan, wala ni isang bakas ng mga tala mula 1977. Nagpasalamat si Alberto sa kanila, humihingi ng paumanhin sa abala. Kahit wala tayong nakita, taos puso akong nagpapasalamat sa inyong oras, wika niya. Bago umalis, bumalik muna siya sa santuwaryo at lumuhod sa isa sa mga upuan. Matagal na mula nang huli siyang nanalangin ng ganito. Hindi madaling sabihin ang mga salita. Kung tunay kang naroroon, kung talaga kang nabuhay muli gaya ng sinasabi sa kasulatan, pakiusap, tulungan mo akong maunawaan kung ano ang nangyari sa aking ama, bulong niya. Tumayo siya, lumabas ng simbahan at bumalik sa kanyang sasakyan. Sa sobrang pag-iisip at damdaming bumabalot sa kanya, hindi niya napansin na naiwan niya ang sermon notebook ng kanyang ama sa mesa ng aklatan.
Habang nagmamaneho pa uwi, muling bumalik sa isip ni Alberto ang usapan nila ng mga pari. Hindi siya matahimik, ang mga gabing nag-iisa sa panalangin, ang tila tagong pagdurusa, ang matinding espiritual na damdamin ng kanyang ama sa mga huling araw nito. Posible kayang pinili nga nitong lumisan o mas malala, kitilin ang sariling buhay. Posible kayang ang pagkawala ng ina ni Alberto ang nagtulak sa kanya sa kawalan. Patuloy siyang nilamon ng mga kaisipang yon habang papalayo ang kalsada sa harapan niya. Pumanaw ang ina ni Alberto noong 1976, isang taon bago misteryosong nawala ang kanyang ama. Lubos itong dumurog sa kanilang dalawa, ngunit lalong dinamdam ito ng kanyang ama. Ang dalamhati na sumunod ay napakabigat, isang pasaning dala pa rin ni Alberto hanggang ngayon. Nang hindi iniisip, bigla siyang lumiko sa kalsada. Sa halip na umuwi, tinimon niya ang manibela patungo sa sementeryo sa gilid ng bayan, kung saan nakalibing ang kanyang ina. Habang nasa daan, huminto siya sa isang maliit na flower shop sa tapat ng libingan. Sa loob, pumili siya ng simpleng palumpon. Ang matandang babae sa likod ng counter, banayad at magiliw, ay maingat na ibinalot ang mga bulaklak. "May espesyal na okasyon ba, iho?" tanong niya. "Wala po," mahinang sagot ni Alberto. "Bibisita lang ako sa nanay ko. Matagal na mula noong huli." Tahimik ang sementeryo sa papalubog na araw. Ang mga hanay ng nicho ay nakahanay sa maayos na damuhan. Ang mga pangalan ay kalahating natatakpan ng anino ng naglalakihang punong oak. Mabagal na naglakad si Alberto sa pamilyar na daan, bawat hakbang ay muling bumubuhay ng alaala. Dumating siya sa puntod Gloria Soriano, mapagmahal na ina at asawa. Lumuhod siya, inilapag ang bulaklak sa paanan ng lapida at umupo sa damuhan gaya ng nakagawian niya noon kapag kailangan niya ng kausap. Sa panahong parehong wala na ang kanyang mga magulang. "Hay ma," bulong niya, "ang tagal na." Nagsalita siya sa lapida na parabang naririnig pa siya ng kanyang ina. Ikinuwento niya ang kakaibang natuklasan sa gubat, ang kasuotang pangpari, ang Biblia, ang biglaang pagbabalik ng mga tanong na matagal na niyang ibinaon. Ibinahagi niya kung paanong bumalik siya sa simbahan sa unang pagkakataon sa loob ng 25 taon at kung gaano siya nalilito ngayon. "Hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari kay Dad," amin niya. "Matagal na akong galit sa kanya, sa Diyos, sa lahat. Pero ngayon, gusto ko lang maunawaan. Yun lang." Habang tahimik siyang nakaupo, biglang may narinig siyang paghikbi. Mahina lang, pero malinaw. Isang batang umiiyak. Tumayo si Alberto at sinundan ang tunog, nilampasan ang ilang hanay ng libingan hanggang sa makita niya ang isang batang lalaki na nakaupo sa ilalim ng puno, nakasandal sa puno at may luha sa pisngi. Maingat siyang lumapit upang hindi ito mabigla. "Uy, ayos ka lang ba, bata?" malumanay niyang tanong. Tumingala ang bata, basa ng luha ang mga pisngi. Hindi siya maaaring higit sa 10 taong gulang. "Anong pangalan mo?" tanong ni Alberto ng marahan. Suminghot ang bata. Mario Hark." Lumuhod si Alberto sa tabi niya. "Nasaan ang mga magulang mo, Mario?" Hindi sumagot ang bata. Sa halip, itinuro niya lang ang isang kalapit na nicho. Naramdaman ni Alberto ang paninikip ng dibdib. "May kasama ka bang guardian o kamag-anak dito?" Tahimik muli, wala ring sagot. "Kung gusto mo, maari kitang ihatid pa uwi," alok ni Alberto. "Hindi ka dapat nag-iisa rito." Nanginginig ang tinig ng bata. "Pakiusap, huwag mo akong dalhin sa bahay. Ayaw sa akin ng tiyuhin at tiyahin ko." Tumimo sa puso ni Alberto ang mga salitang iyon. Matapos pumanaw ang kanyang ina at mawala ang kanyang ama, inalagaan din siya ng tiyuhin at tiyahin na tila inari lang siyang pasanin. "Naiintindihan kita," wika niya, mababa ang tinig, puno ng pakikiramay. "Seryoso ako. Pwede kang sumama sa akin saglit, pero may maghahanap sa'yo." Maingat niyang inilapat ang kamay sa balikat ni Mario.
at agad niyang naramdaman ang matinding init mula sa suot nito. "May lagnat ka," bigla niyang sinabi. "Mainit ang katawan mo. Kailangan ka nating dalhin sa doktor." Nagpanik ang bata. "Huwag po pakiusap. Ayoko pong umuwi." Umiling si Alberto. "Hindi kita dadalhin sa bahay niyo, pero kailangan ka naming dalhin sa ospital. Matutulungan ka nila doon." Nag-alinlangan ng bata. Pwede po ba tayong pumunta sa simbahan na lang?" Napakunot ang noo ni Alberto. "Mas makabubuti kung sa ospital. May gamot sila para pababain ang lagnat mo." "Nung may sakit ako dati," mahina at halos bulong ni Mario, "pumupunta si Mama sa simbahan at kumukuha ng Holy Communion. Dinadala niya sa bahay, ipinagdadasal ako at gumiginhawa na ako." May kung anong kumislot sa puso ni Alberto. Naalala niyang sila mismo ng kanyang ama ang naghahanda ng ganitong uri ng Holy Communion, mga hostya at ubas na juice. Para sa mga may sakit na di makadalo ng misa, isa ito sa mga bagay na sagrado para sa kanyang ama. "Alam ko yan," sagot ni Alberto. "Ganyan din ang ginagawa ng tatay ko. Siya ang pari sa Mount Olive Missionary Church." Sandaling natahimik si Alberto. Pagkatapos nagpasya, "Sige, ganito na lang. Dadalhin muna kita sa ospital para mapatingnan ka. Habang nandoon ka, babalik ako sa simbahan at kukuha ng Holy Communion. Sabay nating tatanggapin. Ayos ba yun?" Nag-alinlangan si Mario pero dahan-dahang tumango. Habang naglalakad sila pabalik sa kotse, biglang parang may sumuntok sa sikmura ni Alberto. Naalala niyang naiwan niya ang sermon notebook ng kanyang ama sa simbahan. Inilapag niya ito sa mesa habang naghahanap kanina at hindi na nakuha. "Naiwan ko yung notebook ni Dad," bulong niya sa sarili. Inis. "Kailangan kong balikan yon mamaya." Sa ospital, ipinaliwanag ni Alberto ang sitwasyon sa staff ng intake. Hindi niya alam ang eksaktong address ng bata, pero umaasa siyang may makitang impormasyon sa system. Agad na inasikaso si Mario dahil sa mataas na lagnat. Bago siya itulak papasok ng emergency room, tumingin si Mario kay Alberto. Pagod ang mga mata. "Nangako ka sa communion?" "Hindi ko nakakalimutan," malumanay na sagot ni Alberto. "Babalik ako, pangako." Nanatili siya upang tapusin ang mga kinakailangang papeles at sinigurong masagot ang gastusin ng bata. Pagkalabas niya, unti-unti nang lumulubog ang araw sa likod ng mga gusali. Kulay, dapit hapon na ang langit. Muling nasa kotse, kinuha ni Alberto ang kanyang telepono at nagsimulang maghanap sa mga kontak ang numero ng simbahan. May pangako siyang kailangang tuparin. Idinayal ni Alberto ang numero ng simbahan na nakasave sa kanyang telepono sa loob ng maraming taon, isang numerong iningatan niya kung sakali. Luma na ito, ngunit nakakonekta pa rin. Umaasa siyang makakausap niya ang sinuman tungkol sa Holy Communion, ngunit matapos ang ilang ring, walang sumagot. Wala siyang ibang magawa kundi magmaneho pabalik sa simbahan. Pagkarating sa maliit na paradahan ng Mount Olive Missionary Church, bumaba siya at pumasok. Tahimik ang mga pasilyo. Nilingon ni Alberto ang paligid, umaasang makita sina Father Harold o Father Carlos, ngunit wala ni isa sa kanila ang nandoon. Sa halip, isang batang miyembro ng staff ang sumalubong sa kanya, mukhang bago at hindi siya kilala. "May maitutulong po ba ako, sir?" Magalang na tanong ng binata. "Hinanap ko po sina Father Harold o Father Carlos," tugon ni Alberto. "Nandito po ba sila?" Umiling ang staffer. "Nasa sementeryo po sila sa likod ng simbahan, nagsasagawa ng blessings." Napahinto si Alberto. Mga basbas sa sementeryo sa ganitong oras? Hindi niya naaalala na may ganoong gawain noong kabataan niya sa simbahan. "Normal po ba yon?" tanong niya. Pilit itinatago ang kanyang pagdududa. Nagkibit balikat ang binata. "Minsan ginagawa nila, routine na raw po yan simula nung nagsimula akong tumulong dito. Pero pwede ko kayong tulungan kung gusto nyo." Tumango si Alberto at ipinaliwanag ang kanyang sadya.
Nandito po ako kanina at nakausap ko sila. Naiwan ko po yung luma at mahalagang notebook ng sermon ng tatay ko sa library. At kailangan ko rin po ng take-home Holy Communion para sa isang batang nasa ospital. Hindi siya kinuwestiyon ng staffer. Sige po, puntahan muna natin ang library. Tahimik silang naglakad sa mga pasilyo ng simbahan. Pagdating sa library, napawi ang kaba ni Alberto nang makita ang notebook. Nasa mismong pwesto kung saan niya ito naiwan. Ang natitirang bahagi ng silid ay malinis na, nakaayos na ang mga aklat at mesa. Habang kinukuha niya ang notebook, napatingin siya sa tuktok ng estante. May isang aklat na bahagyang nakausli, para bang minadaling ibalik o naitulak. Ayusin ko na lang to, baka mahulog pa, sabi ni Alberto, inaabot ang libro. Mabilis na sumabat ang staffer. Ako na lang po, sana. Ngunit nahawakan na ni Alberto ang libro. Mas mabigat ito kaysa inaasahan niya, kaya't nabitawan niya ito. Bumagsak ito sa sahig nang malakas, bumukas ang mga pahina. Pasensya na, sabi ni Alberto, yumuko upang pulutin ito. Habang inaayos ang libro, napansin niya ang pamagat, Church Financial Management and Stewardship. Ngunit ang mas pumukaw ng pansin niya ay ang sulat kamay sa gilid ng mga pahina. Kilalang kilala niyang sulat ng kanyang ama. Pinilit manatiling kalmado ni Alberto. Pwede ko po bang hiramin itong libro? Tanong niya. Nag-alinlangan ng staffer. Kailangan po sana nating ilog officially. Siyempre, tugon ni Alberto. Matapos i-record sa talaan ng simbahan, lumabas sila sa library. Nagboluntaryo ang binata na kunin ang communion set mula sa sacristy. Pwede po ba akong sumama? Tanong ni Alberto. Sanay ako rito noon. Tinulungan ko ang tatay ko sa likod ng altar. Nagpaumani ng staffer. Narinig ko na po ang tungkol kay Father Alfredo Soriano. Pero pasensya na po. Hindi po pinapayagan ang hindi authorized personnel sa sacristy. Hindi na siya nagpumilit. Naiintindihan ko! Habang naghihintay sa pasilyo, binuksan ni Alberto ang aklat ng pamamahalang pinansyal. Maraming bahagi ang naka-highlight ng kanyang ama. Karamihan ay tungkol sa etikal na pananagutan ng mga pinuno ng simbahan. Isang partikular na seksyon, ang guhit na guhit. Minamasdan ng Diyos kung paano natin hinahawakan ang kanyang yaman. Ang pagiging katiwala ay hindi lang tungkol sa numero, ito'y tungkol sa integridad, pananagutan, at sa sagradong tiwalang ipinagkakaloob sa mga pinunong espiritual. Sa gilid, may isinulat ang kanyang ama, sumagot muna sa Diyos, saka sa mga tao. Habang patuloy niyang binubuklat, may isa pang bagay ang nakatawag ng pansin niya, mahinang marka ng lapis, bahagyang binura. Kilala niyang palaging madiin magsulat ang kanyang ama, kaya't kahit burado, naiwan ang bakas. Inilapit niya ang pahina sa ilaw at dahan-dahang naaninag ang mga pangalan, Harold Whitmore, Carlos Langston, parehong nakabilog, may kasunod na mga tandang pananong. Malapit doon may seksyon tungkol sa pag-abuso sa pondo ng simbahan na naka-underline. May mga tala sa gilid kung paano dapat harapin ang kataksilan, may kabutihan, ngunit may katotohanan at katapangan din. Marahang isinara ni Alberto ang libro, mabilis ang tibok ng puso. Posible kayang pinaghinalaan ng kanyang ama ang mga pari mismo na kasama niya sa gawain? May nadiskubre ba siya tungkol sa maling pamamahala sa simbahan? Mula sa bintana malapit sa kanya, napansin niya ang dalawang aninong nakatayo sa sementeryo. Sa dapit hapon, natukoy niyang sina Father Harold at Father Carlos iyon. Nakatayo sila sa gitna ng mga puntod, mabagal, at tila maingat ang kilos. Dumating ang staffer, dalang isang maliit na bag na may telang pambalot. Narito na po, sir. Handa na ang communion set. Salamat, sagot ni Alberto, buong pasasalamat. Pagkatapos, sa tila kaswal na paraan, nagtanong siya, alam mo ba kung ano mismo ang ginagawa nila sa sementeryo? Sinundan ng staffer ang kanyang tingin. Nagbe-blessing lang po sila ng mga puntod gaya ng sabi ko.
Matagal na po sila roon. Di ko alam anong oras nagsimula. Nasa baba po kasi ako at naglilinis bago kayo dumating. Magalang na tumango si Alberto. Salamat muli, malaking tulong ka. Hawak ang notebook ng kanyang ama sa isang braso, ang hiniram na aklat sa kabila at ang Holy Communion kit sa kamay. Lumabas siya sa simbahan, kasabay ng paglamig ng hangin sa dapit hapon. Ngunit may kung anong hindi maipaliwanag, habang papalapit sa kotse, napatigil siya. May nakakakapit na pakiramdam ng pangamba na ang simbahan, ang mga pari at ang sementeryo ay may katotohanang hindi pa sinasabi ng lantaran. Tumigil siya. Sa halip na umalis, tumalikod si Alberto at naglakad papunta sa sementeryo. Kailangan niyang kausapin sina Father Harold at Father Carlos, hindi para lang magpaalam, kundi para itanong ang mga tanong na matagal na niyang ikinukubli. Ang plano ni Alberto ay simpleng pasasalamat lamang at marahil makuha ang pakiramdam kung paano magre-react ang mga pari sa kanyang biglaang pagbabalik. Tumawid siya sa maliit na damuhan na naghihiwalay sa simbahan at sementeryo, habang unti-unting lumalamig ang hangin at humuhupa ang liwanag ng araw. Ngunit habang papalapit, napatigil siya. Sa malabong liwanag ng dapitapon, malinaw niyang nakita si Father Carlos na kayuko sa isang bagong hukay, ibinabalik ang lupa gamit ang pala. Sa di kalayuan, nakatayo si Father Harold, hawak ang isang malaking bag. Wala ni isa sa kanila ang tila nakapansin sa paglapit ni Alberto. "Magandang gabi," tawag ni Alberto, sadyang nilakasan ng boses upang hindi sila mabigla. Kapwa sila napatayo at napalingon. Kitang-kita ang pagkagulat sa kanilang mga mukha at sa sandaling yon may isa pang bagay na nakita si Alberto, pangamba. "Alberto," ani Father Harold, ang tinig ay mas mataas kaysa karaniwan. "Anong sadya mo rito?" "Pasensya na kung nagulat ko kayo," sagot ni Alberto ng kalmado habang papalapit. "Binalikan ko lang yung notebook na naiwan ko sa library at para kunin ang take-home communion para sa isang batang may sakit sa ospital." Tinuro niya ang pala sa kamay ni Father Carlos. "Anong ginagawa niyo rito ng ganito katagal?" Nagkatinginan ang dalawang pari, mabilis at halatang nerbiyoso. Naglinis ng lalamunan si Father Harold. Pero agad siyang pinutol ni Father Carlos, nagpapabasbas sa sementeryo. Itinaas ni Alberto ang kilay pero nanahimik. "May nakita kaming lumang libing," paliwanag ni Carlos. "Aso ng isang pamilya mula sa simbahan. Pinayagan kami na ilipat ito dahil limitado na ang espasyo." Tumango-tango si Father Harold. "Oo, naghahanda lang kami ng lugar para sa mga susunod na libingan. Medyo masikip na." Tiningnan ni Alberto ang lupa, pagkatapos ang dalawa. Walang saysay ang paliwanag nila. Bakit kailangan ilipat ang libing ng isang alagang hayop sa dilim? Ngunit pinigilan niya muna ang kanyang hinala. "Ganun ba?" wika niya. Ayoko kayong gambalain. Gusto ko lang ipaalam na nakuha ko na ang aklat." Napako ang tingin ni Father Harold sa hawak ni Alberto, ang Church Financial Management and Stewardship na aklat. "May kinuha ka pang isa?" tanong niya, pilit nagpapakakalmado. Tumango si Alberto. "Nahulog mula sa itaas. Nakita ko ang sulat kamay ng tatay ko sa mga gilid, kaya pinalog ko sa staff." Kapansin-pansin ang pagkabahala ni Father Carlos. Matapos ang saglit, aniya, "Interesado rin ang tatay mo sa librong yan, pero pakibalik lang sana yan bago maglinggo." "Siyempre," tugon ni Alberto. "Ngayon, kung okay lang, may pangakong kailangan kong tuparin." Tumalikod siya at naglakad pabalik sa kotse, ramdam ang mga matang nakasunod sa bawat hakbang niya. Pagpasok niya sa sasakyan, sumulyap siya muli. Nandoon pa rin ang dalawang pari, nasa isang mabilis at tila tensyong usapan. Ang kanilang matitigas na postura at kumpas ng kamay ay hindi tugma sa isang simpleng paglilipat ng libing ng aso. Hindi pa pinaandar ni Alberto ang sasakyan
Nanatili siyang nakamasid. Ngunit bago siya makaalis, tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag ang ospital. Mr. Soriano, ito po si Nurse Salazar mula sa County General. Anang tinig. Hinahanap po kayo ng batang dinala niyo, si Mario. Dumating na rin po ang pamilya niya. Salamat po, sagot ni Alberto. Pakisabi sa kanya na papunta na ako. Handa na sana siyang umalis nang may napansin siya. May gumalaw sa ilalim ng poste ng ilaw. Si Father Carlos ay tumawid sa sementeryo at isinakay ang pala at ang malaking bag sa likod ng kanyang kotse. Ilang sandali pa, pumasok siya sa driver's seat at mabilis na umalis, dumaan sa likurang daan ng sementeryo. Si Father Harold naman ay pumasok muli sa simbahan sa likurang pinto. May sigaw ang kutob ni Alberto, may mali. Pinaandar niya ang makina, ngunit sa halip na dumiretso sa ospital, sinundan niya ang direksyon ng sinakyan ni Father Carlos. Kakaiba ito, ang daan ay hindi papunta sa residential area. Patungo ito sa liblib na kagubatan at paikot-ikot na daang bundok. Bakit siya magdadala ng bag at pala doon, lalo na kung abo ng alagang hayop lang ang laman? Halos hindi na nag-isip si Alberto. Agad niyang tinawagan si Detective Gloria Perez. Detective, si Alberto Soriano ito, wika niya agad. Mr. Soriano, ayos lang ba kayo? Hindi ko sigurado, sagot niya. Ang mata nakatutok sa mga tumatalim na ilaw sa unahan. Sinusundan ko si Father Carlos Langston mula sa Mount Olive. Nahuli ko sila kanina ni Father Harold sa sementeryo, nagbubungkal. Sabi nila paglilipat lang ng libingan ng aso. Pero ngayon, papasok siya sa kagubatan, may dalang pala at mabigat na bag, hindi makatuwiran. Sandaling natahimik si Perez sa kabilang linya. Mr. Soriano, maring sabi ng detective, huwag niyong ituloy ang pagsunod. Umikot kayo ngayon din. Kami na ang bahala. Hindi ko siya pwedeng pakawalan, sagot ni Alberto, humigpit ang hawak sa manibela. May tinatago siya. Ramdam ko. Maaring nasa panganib siya o tinatakpan niya ang isang bagay na may kaugnayan sa pagkawala ng tatay ko. Mariing wika ni Alberto. Alam kong parang walang basehan ito, pero may matibay akong dahilan para maniwala na may nangyayaring mas malalim. Hindi ako pwedeng umurong ngayon, hindi hanggang dumating ang mga pulis. Matagal ang katahimikan sa kabilang linya bago muling narinig ni Alberto ang buntong hininga ni Detective Perez. Kung ipagpapatuloy mo ang pagsunod, makinig ka ng mabuti, manatili kang malayo, huwag na huwag kang lalapit o haharapin siya, at huwag mong ibaba ang linya. Ibigay mo sa akin ang lokasyon at ang lahat ng nangyayari habang nangyayari ito. Naiintindihan, sagot ni Alberto, humigpit ang hawak sa manibela habang palalim sa kagubatan ang sasakyan ni Father Carlos. Napanatili niya ang tamang distansya, ilang sasakyan ang layo sa likod, habang sinasalaysay ang bawat kaganapan sa detective habang umuusad sila sa masukal na gubat at umaakyat sa matatarik na kalsada. Nasa Mountain View Road na kami, ulat niya. Pa-northeast, mga 5 milya mula sa bayan. Habang umaakyat, isinalaysay ni Alberto kay Perez ang lahat. Ang kakaibang sulat kamay sa aklat sa library, ang mga binurang tala ng kanyang ama, ang mga naka-highlight na bahagi tungkol sa katiwalian sa simbahan. Dagdag pa rito, ang kahina-hinalang kilos ni na Father Harold at Father Carlos sa sementeryo, ang aklat na parang kamakailan lang isinuksok sa itaas ng istante at ang nawawalang sermon notebook. Maraming bagay ang hindi nagtutugma, ani Alberto. May gustong magpatago ng notebook na iyon at ngayon papunta sa kagubatan si Carlos, dala ang pala at isang bag. Ang mga pulis ay mga 10 minuto na lang mula sa kinaroroonan mo, sagot ni Perez. Huwag kang lalabas ng sasakyan, ulitin ko, huwag kang makikialam. Lalong kumipot ang daan, liku-likong tumatakbo sa gilid ng bangin. Umakyat na kami, wika ni Alberto. Walang bahay dito, kagubatan lang at ilang view decks. Sa unahan, biglang bumukas ang brake lights ng sasakyan ni Carlos.
Lumiko ito sa isang gravel lot, ang Eagle Point Lookout, isang kilalang tanawin na may tanawing umaabot sa ilog sa ibaba ng lambak. Huminto siya, sabi ni Alberto. Hihinto rin ako pero malayo. Iniliko niya ang kotse sa lilim ng mga puno, pinatay ang mga ilaw at tumigil. Mula roon, nakita niyang bumaba si Carlos ng sasakyan, nagsuot ng headlamp, kinuha ang pala at ang bag, at nagsimulang bumaba sa makipot na hagdang kahoy patungo sa lower platform sa gilid ng bangin. Bumaba siya sa lower trail, bulong ni Alberto. Delikado ron sa gabi, yung trail ay nasa mismong gilid ng bangin, tuwid na bagsak sa ilog. Magsastay ka sa kotse, muling utos ni Perez. Andyan na ang backup. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang papalayong ilaw ng headlamp ni Carlos, sumidhi ang kaba sa dibdib ni Alberto. Hindi siya pwedeng maghintay lang. Kung balak ni Carlos na itapon ang ebidensya, marahil ay mga labi ng tao mula sa bangin, bawat segundo ay mahalaga. Kailangan kong malaman ang ginagawa niya, sagot ni Alberto. Hindi ko siya kukomprontahin, basta pipigilan ko lang siya hanggang dumating ang tulong. Binaliwala niya ang babala. Kinuha niya ang flashlight mula sa glove box, bumaba ng sasakyan at tahimik na sinundan ng landas pababa, pinanatiling mababa ang liwanag ng kanyang ilaw. Father Carlos, sigaw niya pagdating sa lower platform. Biglang humarap ang pari at tumama ang headlamp niya sa mga mata ni Alberto. Nabulag si Alberto ng ilang segundo, itinakip ang kamay hanggang sa iwasan ang sinag. Pagbalik ng liwanag sa paningin niya, nakita niya ang mukha ni Carlos, nakakunot, puno ng galit at pagkabigla. Anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Carlos. Sinundan mo ako? Nakita kitang nagmamadaling umalis sa bayan, sagot ni Alberto, marahang lumalapit. Delikado rito sa gabi. Anong laman ng bag na yan? Sabi mo, labi ng alagang aso mula sa sementeryo. Hindi agad sumagot si Carlos. Tanging tunog ng umaagos na tubig sa ilog sa ibaba ang umaling-awngaw. Sa huli, muling nagsalita ang pare, ang tinig ay tensyonado. Alam mo na, hindi ba? Napakunot ang noo ni Alberto. Alam ang alin. Huwag ka nang magkunwari, singhal ni Carlos. Bago pa makasagot si Alberto, umalingawngaw ang huni ng mga sirena sa kagubatan. Pumula at kumislap ang mga ilaw mula sa itaas ng lookout. Nanlaki ang mata ni Carlos. Tinawagan mo ang pulis? Sa matinding pagkataranta, ibinagsak ni Carlos ang bag na bumagsak sa kahoy na platform ng may malalim, mabigat na tunog. Hindi ito tunog ng abo o buto ng hayop. Sinamantala ni Alberto ang sandali. Mabilis siyang lumapit, sinunggaban ang bag at binuksan ito. Sa loob, balot ng alikabok at lupa, ay 2 hardbound na aklat. Kahit mahina ang liwanag, agad niya itong nakilala. Ang nawawalang sermon notebook ng kanyang ama mula 1977 at ang matagal nang hinahanap na personal diary mula sa parehong taon. Ikaw ang nagtago nito? Galit na tanong ni Alberto. Balak mo itong sirain? Hindi abo ng aso ang nililibing niyo kanina, hindi ba? Sa buong panahong ito, nasa iyo ang katotohanan. At balak mong itapon ito sa bangin para tuluyang mabaon. Mula sa itaas, dumating na ang mga pulis. Umalingaw-ngaw ang tinig ni Detective Perez sa trail. Pulis ito, manatili sa kinaroroonan. Napatigil si Father Carlos, ang mga mata ay nagliliyab sa gulat at takot. Tumingin siya kay Alberto tapos sa papalapit na mga pulis. At bigla, tumakbo siya. Walang babala, sumampa siya sa safety railing ng viewing platform. Tila wala nang balak tumigil. Hindi! Sigaw ni Alberto, ibinagsak ang bag at tumakbo palapit. Huwag mong gawin to! Si Padre Carlos, maputla at halatang tensyonado ang mukha, ay nakatayo na may isang paa sa gilid ng bangin. Mas mabuti na to kaysa mahuli, mas mabuti kaysa kahihiyan, bulong niya habang naghahanda ng tumalon. Sumugod si Alberto ngunit hindi siya umabot. Habang yumuyuko na si Padre Carlos papunta sa bangin, 2 pulis ang mabilis na bumaba sa hagdan at sinunggaban siya.
Hinawakan nila ang kanyang mga braso habang papunta na siya sa pagkahulog at hinila siya pabalik ng buong lakas kahit pa pilit siyang nagpupumiglas. Hindi ka basta-basta makakaharap sa Diyos mo, malamig na sabi ng isang pulis. Dito ka muna hahatulan. Habang pinipigilan siya, nag-radio si Detective Perez para sa dagdag na puwersa. Magpadala agad ng team sa simbahan, iaresto si Padre Harold Whitmore, malamang kasabwat siya. Agad na sinigurado ng mga pulis ang lugar. Kinuha nila ang nahulog na bag at ang mga laman nito. Binasa kay Carlos ang kanyang karapatan at isinakay sa likod ng patrol car. Ang mukha niya ay punong-puno ng pagkatalo at takot. Lumapit si Detective Perez kay Alberto na nanginginig pa rin dahil sa pangyayari. Sabi ko sa iyo, huwag mo siyang sundan, mariin niyang sabi. Ngunit ang kanyang pagiging istrikto ay napalitan ng pagkaunawa. Nauunawaan ko kung bakit mo ginawa. Kailangan mong sumama sa istasyon. Dagdag pa niya, kailangan ka naming tulungan para formal na kilalanin ang mga nakuhang ebidensya. Tumango si Alberto bagaman nanginginig pa rin. Kung hindi ako naroon, itatapon na sana niya ang abo ng ama ko, pati ang lahat ng ebidensya. Huminga siya ng malalim pagkatapos ay nagsalita ng mas mahinahon. Pakiusap lang, pwedeng may tumawag sa ospital para sa akin. Sabihan ng nurse na malilate ako. Nangako ako sa isang batang lalaki na babalik ako dala ang komunyon. Kami na ang bahala roon, paniniguro ni Perez. Habang naglalakad pabalik sa daan, muling lumingon si Alberto sa rehas kung saan muntik nang mawala ang lahat sa kadiliman. Ramdam niya ang bigat ng katotohanang halos mawala, hindi lang ang mga sagot, kundi ang katotohanan mismo. Sumunod si Alberto sa convoy ng mga police car. Pagpasok niya sa gusali, napansin niyang kinukulong na si Padre Carlos at laking gulat niya nang makita si Padre Harold na naroon na rin, nakaposas at inilalakad patungo sa selda. Inakay ni Detective Perez si Alberto sa isang ligtas na conference room kung saan inilatag ang mga ebidensya sa isang mahabang mesa. Ang sermon notebook mula 1,000 177, ang nasirang personal diary, ang aklat sa pananalapi ng simbahan, ang lupa na may halong buto, at ang pala. Napatingin si Alberto sa mga labi, halos hindi makahinga. Iyan ba? Sa palagay namin, oo, maingat na sagot ni Perez. Malamang ay sa iyong ama, pero kailangan pa ng DNA testing para makumpirma. Pakiramdam ni Alberto ay gumuho ang mundo sa ilalim niya. Pero nanatili siyang nakatayo. Anong mangyayari ngayon? Mahina niyang tanong. Kailangan namin ang buong salaysay mo, tugon ni Perez, at kumpirmasyon na sa ama mo nga galing ang mga bagay na ito. Sa loob ng mahigit 1 oras, ikinuwento ni Alberto ang lahat, mula sa unang tawag, ukol sa natuklasang lugar sa kagubatan, hanggang sa nangyari sa Eagle Point. Ikinuwento niya ang mga anotasyon sa aklat ng pananalapi, ang mga binurang pangalan at ang kahina-hinalang kilos ng mga pari. Habang siya ay nagsasalaysay, masinsinang sinusuri ng mga forensic expert ang mga ebidensya. Lumapit ang isang technician, bit-bit ang diary ng may sukdulang pag-iingat. Malaki ang pinsala, paliwanag niya. Ang balat ng takip ay halos nagkakalas na. Ang papel ay namaga, maraming pahina ang nagdikit, nabahiran na ng amag at kahalumigmigan. May nababasa pa ba? Tanong ni Perez. Sa kabutihang palad, oo, sagot ng technician. May ilang pahina kaming nahiwalay ng dahan-dahan. Lumapit si Alberto habang marahang binubuksan ang unang pahina. Pahapyaw na tinta ang bumuo ng pamilyar na sulat kamay sa kanyang ama. Hindi na ako makakapag-silent pa, nakasaad sa pahina. Umabot na sa mahigit 10,000 dolyar ang nawawalang pondo. Kinausap ko sina Harold at Carlos ng pribado. Itinanggi nila ang lahat.
Pero hindi nagsisinungaling ang mga dokumento. Matagal kong pinagdasalan kung paano ako kikilos ng may kabutihan, pero kailangan nilang managot. Napailing ang isang pulis, himala na lang na nabuhay ang pahinang to at yung aklat ng pananalapi. Nakatambak lang pala sa library, binura ang mga pangalan, parang tinakda talaga. Malamang mas huli nilang inilibing ang diary kaysa sa katawan, dagdag pa ng isang technician. Kundi lubusang nabulok na rin ito. Pagkatapos ay tumutok sila sa sermon notebook na mas maganda ang kondisyon. Malamang sa loob ito ng simbahan sa halos 25 taon, sabi ni Perez. Itinago nila ito ng matagal tapos bigla na lang sinubukang itapon. Nakalista sa loob ang mga sermon mula Enero hanggang Abril 1977. Habang binubuklat ni Alberto ang mga pahina, unti-unting lumitaw ang tema. Ang mga aral ng kanyang ama ay lalong nakatuon sa katarungan, integridad at moral na lakas. Isang sermon ng tumatak, ang tapang na harapin ng kasamaan ng may pag-ibig, hango sa Mateo 18:15 hanggang 17. Kapag may kasamaan sa loob ng simbahan, nakasaad sa tala, dapat itong lapitan ng pribado muna. Kung hindi mareresolba, kasama ang mga saksi. At kung hindi pa rin, kailangang dalhin sa buong kongregasyon, hindi upang parusahan, kundi upang magpanumbalik. Tahimik ang buong silid. Alam ng kanyang ama, sinubukan niyang lutasin ito sa mahinahong paraan, ngunit siya'y pinatahimik. Lubos na siyang gumuho, bulong ng pulis. Hindi tumitigil sa pag-iyak. Sinasabi niyang hindi siya karapat-dapat mabuhay. Sandaling tumigil ang pulis bago nagpatuloy. Nagkumpisal na si Padre Carlos Ginoong Soriano. Inamin niya ang lahat. Siya at si Padre Harold, kapwa matatandang miyembro ng simbahan, ay may malalim na galit sa iyong ama. Bahagi nito ay dahil sa lahi, mga 1,970, pero higit sa lahat, takot. Natuklasan ng iyong ama ang kanilang pagnanakaw at binalak niya silang isiwalat. Napaupo si Alberto, biglang bumigat ang bawat taon ng katahimikan. Hinarap sila ng iyong ama, patuloy ng pulis. Binigyan niya sila ng ultimatum, aminin ang ginawa at magbitiw o siya na mismo ang magsasabi sa buong kongregasyon sa darating na linggo. Dumating ang Biyernes ng gabi, nagkaroon ng matinding pagtatalo sa opisina ng simbahan. Nauwi ito sa karahasan. Inatake ng dalawa ang iyong ama sa basement. Bagaman profesional ang tono ng pulis, dama ang pagdadalamhati. Sinakal nila siya, Wania. Binalot ang katawan gamit ang lumang kasuotan ng pari mula sa sakristi. Ibinangon siya kinagabihan, hindi sa isang tunay na libingan, kundi sa lote na orihinal na inilaan para sa patay na aso ng isang miyembro ng simbahan. Mababaw, walang marka, nakatago sa ilalim ng mga ugat ng puno. Pumikit si Alberto, sumakit ang tiyan niya sa ideya ng kung gaano kalamig nilang itinago ang isang karumal-dumal na krimen. Upang itago ang ebidensya, dagdag ng pulis, ipinagbalot nila ang kanyang kasuotan, Biblia at iba pang gamit sa isang lumang Adidas duffel bag. Gumamit sila ng pondo ng simbahan para bayaran ang isang tao na ibaon ito sa ilalim ng isang guwang na puno, malalim sa gubat. Malayo pero matutunton, isang lugar na akala nila'y hindi nahahanapin ng sinuman. Lunok ni Alberto ang bigat. Sa lahat ng taon na ito, wala man lang nagtaka. Lumapit si Detective Perez. Ginamit nila ang kanilang katungkulan at reputasyon upang pigilan ang investigasyon. Ipinakalat nilang kusa siyang umalis na hindi niya nakayanan ang lungkot sa pagkamatay ng iyong ina. At ang bayan, nahati na rin noon, ay hindi na nagtulak ng katarungan. Marahang ipinatong niya ang kamay sa balikat ni Alberto. Ang paraan ng pagkakatuklas mo sa lahat ng ito, parang may mas mataas na gabay. Hindi agad sumagot si Alberto. Nakatingin siya sa sermon notebook. Ang sulat kamay ng kanyang ama, matatag pa rin, puno ng paninindigan.
Harapin ang kasamaan gamit ang pag-ibig at katotohanan. Sa huling mga araw nito, pinili ni Alfredo Soriano ang prinsipyo kaysa katahimikan, ang habag kaysa pagtakpan ng kasalanan. Anong susunod na mangyayari? Tanong ni Alberto sa wakas. Kakasuhan sila ng pagpatay, pagtangkang hadlangan ng hustisya at pandarambong, sagot ni Perez. Sa kumpisal ni Carlos at sa pisikal na ebidensya, malamang ay habambuhay na pagkakakulong ang kakaharapin nila. At ang tatay ko, kapag nakumpirma ng DNA testing, malumanay niyang tugon, maaari mo na siyang bigyan ng marapat na libing na ipinagkait sa kanya noon. Tumango si Alberto, namumuo ang luha sa kanyang lalamunan. Sa wakas matapos ang 25 taon, malalaman na ng mundo ang katotohanan. Hindi tumakas ang kanyang ama. Hindi niya iniwan ang pamilya. Tumindig siya para sa tama at binayaran ito ng kanyang buhay. Banal na pakikialam, bulong ni Alberto, tinitingnan ang mga ebidensyang nakalatag sa mesa. Siguro nga, nang matapos ang lahat sa istasyon, nagtungo si Alberto sa ospital. Gabi na at lampas na sa oras ng pagbisita. Ngunit nang ipaliwanag niya ang nangyari, malugod siyang pinapasok ng mga nurse. Sa silid ni Mario, nakaupo na ang batang lalaki sa kama, maputla pero mas malakas ang anyo. Nakaupo sa tabi niya ang kanyang tiyahin at tiyuhin, pagod ang mga mukha ngunit puno ng malasakit. Kayo po ba si Ginoong Soriano? Tanong ng babae, tumayo upang batiin siya. Ikinwento ni Mario ang ginawa ninyo. Salamat sa pagdala sa kanya rito. Mainhing kinamayan ni Alberto ang babae. Masaya akong nakatulong ako. Masinsinang tumingin ang kanyang asawa. Soriano, gaya ni Padre Alfredo Soriano, yung pari na nawala. Mabigat na tango ang isinagot ni Alberto. Ama ko siya, parang pamilyar na nga ang pangalan, ani ng lalaki. Malaking balita yon dito noon, kahit lumipas na ang mga taon. Mula sa kama, tumingala si Mario, mas maliwanag ang mga mata. Nasaan ka? Tanong niya. Naghintay ako. Ngumiti si Alberto at umupo sa tabi ng kama. Pasensya na kung natagalan ako. May mahalaga lang na nangyari, kailangan kong tumulong sa mga pulis. Pulis ka ba? Tanong ni Mario. Nanlalaki ang mata. Mahinang natawa si Alberto. Hindi, isa lang akong taong nasa tamang lugar sa tamang oras. Kinuha niya mula sa kanyang coat ang maliit na telang bag, ang communion set. Nag-alinlangan ang tiyahin ni Mario, walang pari rito para mamuno. Tiningnan siya ni Alberto, hindi ako pari ni hindi ako perpekto, pero naniniwala ako na ang pananampalataya ay hindi nangangailangan ng titulo. Nandito ang Diyos. Nakikinig siya kahit hindi natin mahanap ang tamang salita. Tinitigan siya ng babae sa kabahagyang tumango. May paggalang, binuksan ni Alberto ang bag at maingat na inayos ang mga elemento sa tray sa itaas ng kama ni Mario. Binigkas niya ang mga pamilyar na salita, mga salitang madalas niyang marinig sa kanyang ama. Hinati niya ang tinapay at ibinahagi ito. Ibinuhos ang katas ng ubas at iniabot sa bawat isa. At sa tahimik na silid ng ospital, napapalibutan ng mahihinang tunog ng mga makina. Sama-sama silang tumanggap ng komunyon. Nang itinaas ni Alberto ang baso sa kanyang labi, may naramdaman siyang pagbabago sa kaibuturan. Isang bigat na matagal nang nakabaon ay tuluyang nawala. At sa halip, kapayapaan. Isang init na matagal na niyang hindi naramdaman. Pagkatapos, tumingin si Mario sa kanya. Makikita pa ba kita ulit? Ngumiti si Alberto. Sa palagay ko, oo. Siguro, hindi na rin magtatagal. Malumanay na sabi ni Alberto. Maaring bumisita kayo ng tiyahin at tiyuhin mo sa Mount Olive Church. Pakiramdam ko, kakailanganin nila ng mabubuting tao sa mga darating na araw. Ngumiti ng maliwanag si Mario at yumakap kay Alberto ng mahigpit, isang tahimik ngunit taos-pusong yakap.
Gusto kong lumaking mabait katulad mo, bulong niya. Kinagabihan, habang lumalabas si Alberto sa ospital at papunta sa kanyang kotse, tumigil siya sa ilalim ng malawak at tahimik na kalangitan. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit 2 dekada, nagdasal siya ng totoo, walang galit, walang pakikipagpalit, puro pasasalamat lamang. Sinabi niya sa Diyos ang totoo, na mali siyang lumayo ng ganoon katagal. Inilaan niya ang maraming taon sa pagkamuhi sa katahimikan, sa sakit, sa mga tanong na walang kasagutan. Ngunit ngayong gabi, matapos ang lahat, nakita niyang malinaw kung paano ang bawat munting sandali ay unti-unting nagdala sa kanya patungo sa katotohanan. Isang batang may sakit sa sementeryo, isang sermon notebook na naiwan, isang biglaang tawag, isang desisyong sinundan ng isa pa, pabalik sa nakaraan, pasulong sa paggaling. Nakita ni Alberto na kumilos ang Diyos sa lahat ng ito, sa gitna ng kanyang sakit, sa paglilingkod sa kapwa, kahit noong hindi siya lubusang naniniwala. Si Mario, ang maliit na batang yon, ay hindi na malayang naging susi sa pagtuklas ng lihim ng kanyang ama. At dahil pinili ni Alberto na kumilos, na magmalasakit, na bumalik, ang liwanag ay muling sumilay sa gitna ng dilim. Ang kasamaan ay nanatiling nakabaon sa loob ng maraming taon. Namuhay ang kasinungalingan sa katahimikan. Ngunit sa huli, nagtagumpay ang katotohanan. At ganoon din ang katarungan. Ang Diyos na pinarangalan ng kanyang ama noong nabubuhay pa, hindi siya pinabayaan sa kamatayan. Umuwi si Alberto sakay ng kanyang kotse sa ilalim ng kalangitang puno ng mga bituin. Ang kanyang puso ay mas payapa kaysa sa mga nakaraang taon. Isinagi niya sa isip ang mga susunod na hakbang. Isang marapat na libing para sa kanyang ama, isang alaala na karapat-dapat sa taong naging siya. Magsasalita siya sa harap ng Mount Olive Congregation, isang katotohanang hindi alam ng karamihan sa kanila. At marahil makakabalik si Alberto sa pananampalataya. Hindi dahil sa kabila ng trahedya, kundi dahil dito. Dahil sa tahimik, ngunit makapangyarihang lakas na ipinamalas ng kanyang ama sa kanyang huling mga araw. Dahil sa tapang na magsalita, kahit pakapalit nito ay ang lahat. Pagdating sa kanyang driveway, pinatay ni Alberto ang makina at nanatiling nakaupo ng ilang sandali pa, nakatingin sa mga bituin sa itaas. Malalim siyang huminga at buong paniniwala na bumulong. Salamat sa hindi pagbitaw sa akin, kahit nung ako na mismo ang bumitaw sa iyo. Pagkatapos ng 25 taon ng kalungkutan, galit at katahimikan, natagpuan na rin ni Alberto Soriano ang matagal na niyang inakalang hindi na muling darating, ang kapayapaan. Nawala na ang kanyang ama, ngunit lumitaw ang katotohanan, nagsimula na ang katarungan at ang pananampalataya laban sa lahat ng posibilidad ay nagbalik.